Pinag-iisipan ko pa po ang school pero computer science po ang kukunin ko. Okay, sige. Pag-usapan natin sa susunod na punta mo kung paano kita matutulungan nang hindi magtataka ang mga nanay at tatay mo. Humalik muna sa pisngi ng amayin si Mira at saka nagpaalam. Nang nakaalis na ang pamangkin ay saka nilabas ni Ruben ang init ng katawan sa banyo. Naiwan ni Mira ang regalo niyang damit at yun ang kanyang pinagpantasyahan habang nagpapaligaya sa sarili. Pagdating ni Mira sa bahay ay agad dumiretso sa kanyang silid. Nalala niya ang mga nangyari, ang mga titig sa kanya ng Tio Ruben na alam niyang may ninanais. Ang matigas na bagay nito na dumiin sa kanyang puson. Ngunit bakit iba ang kanyang nararamdaman? Naghahatid iyon ng init sa kanyang katawan. Bakit iba ang init na dala sa kanya ng pangyayaring iyon? Kesa sa naganap sa kanila ni Jake, pilit niyang inalis sa isip niya ang tagpong iyon. Hindi siya maaring madala. Ang nais niya lang ay makuha ang tulong na ibibigay ng amain upang makapag-aral. Ngunit paano niya pipigilan ang init ng katawan? Pumikit siya at inalala ang mga naganap sa kanila ni Jake at dinama ang sariling katawan. Pinaligaya niyang muli ang sarili. Pero matapos noon ay parang hindi pa rin sapat. Hindi niya lang kasi pinahalata sa tiyuhin. Pero ang totoo ng madama niya, ang malaki at matigas na bagay na iyon, ay napasinghap niya at kakaibang init ang naramdaman. Bigla niyang naisipang tawagan si Jake. Uy, kamusta ka na Mira? Mukhang busy ka maghapon. Ngayon ka lang nagparamdam, biro ng binata. Ay tinulugan ko kasi si nanay magbilad ng palay. Kita naman tayo bukas, Jake. May gagawin ka ba? Wala naman Mira, sige punta ako dyan bukas. Wag dito Jake, hindi aalis si nanay bukas. Nagtaka ang binata. Dati naman kasi siyang pumupunta kahit andun ang nanay ni Mira. Ano naman kung andyan ang nanay mo? Lagi naman ako pumupunta dyan kahit andyan siya. Gusto ko lang kasi marelax ang isip. Gusto ko nang kausap yung makikinig sa akin. Nandito din sila nay, saan naman tayo magkikita? Sa Batis Jake, dun sa may puno na malaki. Dun tayo magkita. Nagtataka man ay sumang-ayon rin ang binata. Kinabukasan matapos ang tanghalian ay nagkita nga ang dalawa. Umupo sila sa malaking bato na nasa ilalim ng puno. Ano bang problema Mira at bigla ka na lang nagyayang makipagkita? Sumandal si Mira sa balikat nito at niyakap naman ito ni Jake. Nang isa niyang kamay ay hinimas-himas ang braso. Ramdam ni Jake ang init ng makinis na balat ng dalagita at ang natural na amoy nito. Hinalikan niya ito sa noo at inamoy-amoy ang buhok. Hindi mo ba ako na-miss, Jake? Tanong ni Mara. Siyempre na-miss kita, Mira. Parang hindi ko naman ramdam. Para kasing normal lang malungkot na saad ni Mira. Bahagi nagpuwesto si Jake sa likod niya at niyakap siya ng dalawang kamay. Nakasandal na siya sa dibdib nito at si Jake naman ay patuloy na inaamoy ang buhok niya. Ramdam ni Mira sa likod niya ang unti-unting pagkabuhay ng kamote ni Jake. Yung ginawa natin nung nakaraan hindi mo ba na-miss? Alam na ni Jake kung ano ang tinutukoy ni Mira. Kaya naman mas lalo pang nagalit ang buhay malaman na nasa loob ng kanyang pantalon. Mas lalo itong nadama ng dalagita. Siyempre naman na-miss ko yun saad ni Jake. Bakit hindi mo ginagawa tanong ni Mira? Nabigla ang binata sa tanong ni Mira. Gusto kong gawin Mira pero iniisip ko ang pangarap mo. Baka kasi pag ginawa ko ulit yun ay hindi na ako makapagpigil at ako pa ang makasira ng lahat. Pwede naman nating gawin yun ng walang nasisira Jake saad ni Mira. Kapag nakakaramdam ka ng init, diba pinapaligaya mo lang ang sarili mo? Biglang nalito si Jake pero tumango ito. Oo naman natural lang sa mga lalaki yon. Ako din kasi ganun din. Pinapaligaya ko rin ang sarili ko minsan. So bakit hindi natin gawin yon? Paano natin gagawin yon ang pakunwaring hindi alam na tanong ni Jake? Humawak sa kamay ng binata si Mira at bahagi naghumalik sa labi. Tinugon ni Jake ang halik at humarap ito sa dalagita. Tumagal ang halikan nila at mas naging mariin pa at maalab. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay nagsalita si Mira. Jake, kung paano mo pinapaligaya ang sarili mo ay gagawin ko sa'yo. Gawin mo rin sa akin ang paraan ng pagpapaligaya ko sa sarili ko. Sa puntong iyon ay sigurado na si Jake sa nais mangyari ni Mira. Kaya naman hindi na niya ito binigo. Ginawa nila ang nais ng dalaga. At gaya ng nais ni Mira, ay napaligaya nila ang isa't isa ng hindi sisira ang pamgarap nila. Buopi din si Mira. Nakahiga sila sa ibabaw ng malaking bato matapos maibsan ang init ng mga katawan. Magkayakap, masaya, kontento at higit sa lahat ay nagmamahalan. Salamat Mira. Salamat din Jake, napaligaya natin ang isa't isa nang hindi nasisira ang iniingatan kong pagkababae. Matapos noon ay umuwi na sila. Pagod ang katawan ni Mira nang makarating sa bahay. Kaya duniretso agad siya sa silid para magpahinga. Satisfied siya sa ginawa nila ni Jake at naibsan ang init ng kanyang katawan. Kinabukasan ay may hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanila na ikinabigla ng mag-asawa, si Ruben iyon. Tinagap naman at hinarap ni Rigor ang kuya niya at pinaghanda ng maiinom. Bagamat alam ni Mira ang pakay ng tiyuhin ay nagkunwari siyang nagtataka.
Nagmano siya sa Tio Ruben niya. Tiyong napasyal yata kayo. May sadya po ba kayo? Oo nga Kuya Ruben, naligaw ka ata? Tanong ni Rigor. Dito talaga ang pakay ko, Rigor. Inutusan lang ako ni nanay. Ang nais niya ay makita si Mira. Ang pagkakasabi sa akin ay gusto niya daw pag-aralin si Mira sa kolehiyo. Alam ni Mira na dahilan lang ng amain ng kanyang lola. Marahil iyon ang paraan nito upang matupad ang mga pangako sa kanya na hindi nagtataka ang mga magulang niya. Nag-aalinlangan ang mag-asawa sa pagpayag pero sumabat si Mira. Talaga po Tiyong? Pag-aaralin ako ni Lola. Ipinakita ni Mira sa magulang na masaya siya ibinalita ng Tio Ruben niya, kaya wala nang nagawa ang nga ito kundi pumayag na lang. Nung araw ding iyon ay pinagpaalam ni Ruben si Mira upang ihatid daw sa bahay dahil hinihintay ng lola niya. Ang sabi pa nito ay matapos daw makita at makausap ng matanda si Mira ay ihahatid din niya pabalik sa kanilang bahay. Matapos maligo at mag-ayos ng sarili ay sumama na si Mira kay Ruben sakay ng kotse nito. Nang makaalis ang magtiyuhin ay sa kanilabas ni Linda ang inis at pagtutol niya. Bakit ka pumayag, Rigor? Bakit ang bilis mo magtiwala dyan sa kapatid mo? Linda, alam mo naman ang anak mo. Pangarap niya yon. Kung ipinakita ko ang pagtutol malamang na magtampo ang anak natin. Isa pa si nanay ang nagpapunta. Marahil ay naisip niya na kailangan niya ding mahalin at tulungan ang apo niya. Dagdag pa ni Rigor kaya wala nang nagawa pa si Linda. Samantala sa sasakyan ay nag-uusap ang magtiyuhin. Kunwari mo lang yun Tiyong ano. Oo, Mira, alam mo naman siguro yon. Wala ako maisip na dahilan eh. Kaya si Lola mo ang idinahilan ko sa tatay mo. So paano ngayon yan Tiyong? Dadalhin mo ba ako kay Lola? Ngumiti lang ito kay Mira at hindi sumagot. Saan nga tayo pupunta Tiyong? Sa kiskisan ba? Tanong muli ni Mira. Relax ka lang Mira, ipapasyal lang kita. Dinala ni Ruben ang pamangkin sa mamahaling restaurant. Pinakain ng marami. Pinamili ng mga damit at sapatos at kung ano-ano pa. Kung ano ang gusto ng dalagita, ay binili niya at binigyan niya ito ng pera. Nais niyang napalapit ito ng husto sa kanya. Pakiramdam niya kasi at sa kinikilos ng pamangkin ay bibigay ito sa kanya, pero ayaw niyang biglan. Sa mga ipinakita at pinaramdam sa kanya ng pamangkin, ay naisip niyang mahuhulog ito sa kanya. Ngunit lingid sa kaalaman niya ay plano lang ni Mira na akitin at utuin siya upang makuha ang lahat ng gusto niya. Hindi tulad ng kanyang ama ay malakas ang loob ni Mira. Ayaw na niyang makaranas ng pang-aapi ang mga magulang sa sarili nitong nanay at kapatid. Maraming plano ang kanyang pinag-iisipan na hindi naiisip ni Ruben. Dahil ang nasa utak niya ay kung paano maangkin ang dalagitang pamangkin. Hinatid ni Ruben si Mira pabalik ng bahay na napakaraming dalang damit at gamit na pinamili. Masayang-masaya ito na ibinalita na maari na siyang mag-enroll sa susunod na pasukan. Hindi man sang-ayon ang nanay niya, ay natuwa na din ito sa nakitang kaligayahan ng anak. Maging si Rigor ay masaya rin para sa anak. Bago umalis si Ruben, ay pinag-usapan muna nila ang tungkol sa magiging allowance ni Mira sa pag-aaral. Rigor sa akin kasi hinabilin ni nanay ang pagbibigay ng allowance ni Mira. Kaya mas mainam siguro kung sa kiskisan niya na lang ito kukunin linggo-linggo. Yun kasi ang gusto ni nanay, ang lingguhan na lang ang bigay ng allowance. Yun ay kung okay lang sa inyo. Pumayag naman ang mag-asawa at yun ang napagkasunduan. Agad tinawagan ni Mira si Jake at ibinalita ang tungkol sa kanyang pag-aaral. Masaya ako para sa iyo, Mira, saad ni Jake.